And joining us now to discuss this is Attorney Ariel Inton, the founder of Lawyers for Commuter Safety and Protection. Good morning, sir. Good morning, Danny. Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Attorney, your thoughts on this proposed carpooling program of the MMDA? Feasible ba yan? Is this something that's good for commuters or is it confusing to you? Tell us your thoughts. Well, our group has been advocating carpooling even before. Matagal na po namin itong ina-advocate because of the hardship of commuters taking public transport. No, kahit hindi pa ngayon crisis, dati pa sinasabi na namin kailangan meron tayong regulation sa carpooling, no? Dahil sa hirap sumakay, no? Ngayon, ang nagiging drawback lang niyan is there let's say people, no? Vehicle owners na sinasamantala at ginagawa ng kokolorum na, and we know very well that in our country, we have very strict rules against colorum vehicles. So hindi hindi talaga nagiging attractive 'yon. Pero sa totoo lang, no, kung meron tayong clear policy ng carpooling, not only during crisis but even then, may makakatulong po sa ating mga commuters. So, I think yun ang pinag-aaralan mabuti ng MMDA at ng LTFRB kung paano ito hindi makakasakit sa mga legitimate franchise holders. Ibig sabihin na hindi magkakaroon ng pagkakataon mangolorum itong mga magka-carpooling. How do you suggest that the government regulates this? Kasi, they already have to regulate the TNVS, they have to regulate, as you mentioned, all the other public utility vehicles. These are privately owned vehicles, di ba, for the carpooling system. Tapos hindi daw nila bibigyan ng franchise. How exactly do you propose legally for this to happen? Well, I will take the cue from the General Manager's statement. Sabi niya, hindi magiging kompetisyon ng mga legitimate franchise holders. That's good, no? Hindi magiging kompetisyon. Pero ano ba yun maaring maging kompetisyon nito kapag nakukuha yung mga pasahero? Ngayon, ganito kasi, no? Tingnan lang natin, asan ba yung mga pasahero? Yung mga pasahero ba maalwan nakakasakay ng public transport? How many minutes do they wait, no, para makasakay? Di ba? So, hindi natin pwedeng alisin yung option itong mga commuters kung maaari naman pala silang makisabay dito sa mga may sasakyan nilang kaklase or kaopisina, di ba? So, I don't see the competition there, no? Ang nakikita ko doon is option ng pasahero yon na, bakit pa ako maghihintay ng ganun katagal? Ang hirap sumakay, samantalang pwede akong makisabay dito. At maari naman, pag nakisabay ako dito, mas maalwan, makakabawas din ng oras para sa akin. So, doon sa point na yon, how can we regulate that? Yun ang isang tanong. So, correct. Siguro, if we could suggest, yun sinasabi na point to point dapat, kunyari, o dito meron pick up point, no? Sino yung mga pasahero at pupunta sa isang lugar. Kunyari, so mga 10 sila, sabihin nga 10 sila na living in one area. Okay, dito tayo magkita-kita, no? And then sabay-sabay tayo, papasok tayo sa ating opisina, no? Dahil isa lang naman yung pupuntahan natin opisina. And then pagdating doon, from the office back to dun sa pick-up point para makauwi na sila. So yun siguro ang gusto na yung point na yun. How can we regulate na wala silang ipipick up along the way? Yun ang mga... Correct. Oo nga. Yun ang mga mahirap dyan. Hindi ko alam. Hindi ko maisip. Tama. Kasi baka naman pag ginawa natin masyadong stricto yun,
Wala namang yan. Ito pa isa, no? This is very common, Okay. Oo. Kunyari, nakikisabay itong mga to, mga apat na, kaopisina ko. Forever na lang ba silang libre sa akin? What if, instead na mamasahe sila, they will contribute for gas? Yung ba ay pangungolorum? Meron nagsasabi na kolorum yan kasi you are already giving money, parang paying. Pero hindi naman yun binayad as if it is a payment of fare. Correct. But contribution sa gas. How can you regulate that? Di ba? Paano ma-regulate yan? Kaya nga, kailangan, with all due respect sa MMDA, maging yung regulation natin dito. Kasi hindi naman nila gagawing hanap buhay ito. It will not be kolorum kung hindi naman nila gagawing hanap buhay ito. Hayaan natin yung mga mananakay na pumili ng mas conveniente sa kanila. No? All we need is, sabi mo, ito, sino yung mga dapat isakay dito, saan sila pupunta, no? Parang sa eskwelahan, di ba? School service, sabi yan, school service. Yung school service ba nami-make up? Hindi sila nami-make up sa kalye. Meron silang specific na pasahero ng mga estudyante, di ba? And then, punta sa school and then isasakay doon. Di ba? Mas madaling yun. So, siguro tingnan nila yung concept ng school bus. Na medyo meron silang pwedeng makuha po doon. Because specific yun, specific yung passengers. Ngayon, yung ito yung school bus, nagbabayad ng yun. Pero, it's okay because it's a form of public transport. Di ba? Pero, kakompetensya ba yun ng mga pwedeng sumakay sa jeep o bus? We did not see it as a competition because it's for the safety, convenience of our children to take the bus, the school bus. As you mentioned, dapat ang pananaw nila. Sinabi po ng MMDA that this is a temporary solution. What metrics are you looking at to determine when this should be implemented, this carpooling system, and when it should be taken out and then public transport should take the floor once again? How should we know? Okay. Well, with due respect sa MMDA, bakit niyo pa gagawin temporary yan kung makakatulong naman sa pasahero, di ba? I don't see the point na pag may crisis, mag-carpooling tayo. Bakit? Choice ng pasahero yan eh. Kung gusto ng pasahero makisabay sa kanilang ka-opisina, bakit mo naman pipigilin, di ba? Ngayon, meron din isang klaseng carpooling na, kunyari, 5 kayo, may sasakyan ko yung lahat. O sige, since may coding, okay, ako magdadrive, kayo sumabay sa akin. Tomorrow, ikaw, the next day siya. So, that's also an effective way of carpooling, di ba? Kasi, instead of 5 people driving, lang sila, isa na lang sinasakyan nila. No? Okay. So, kailangan carpooling is bayanihan sa transport. It's a bayanihan transport. If we regulate too much sa carpooling, it will not be successful. But should there be some benefits, sir, if you are carpooling? For example nga, baka pwedeng hindi ka nakasali sa number coding scheme. Ang MMDA na po makakasagot noon kung gusto nila yung kung pwedeng ganun na may exemption na pag nag-carpool ka, exempted ka. So, I leave that to MMDA. Okay. Pero sa amin, ang amin lang tinitingnan dito is bakit mo i-restrict sa mga pasahero yung option nila na mas magaan para sa kanila, mas mura at konbenyente kung makikisabay sila sa kanilang mga kaopisina, kaklase o kamag-anak. Now, if we will have kumbaga, katulad ng sabi, point-to-point tayo, how can you regulate the point-to-point ng carpooling? Paano? Medyo mahirap. I'm sorry, but I do not know how, no? Baka meron silang ganung naiisip. Pero sa amin, carpooling, wag natin gawing temporary, no? Gawin nating gawin nating permanente yan, no? Basta as MMDA said,
hindi magiging competition sa public transport, sa legitimate. At hindi naman magiging competition yun, no? Kung yung public transport natin, magaan sumakay. Di ba? Correct. Kaya nga, Sir, what nagiging about other... competition kung talagang mahirap sumakay, bakit ka naman, kunya, gigising ako ng alas 4 ng umaga para makasakay ng bus dun sa SM Fairview. No? Samantalang mayroon akong kapitbahay na dun din pupunta sa office ko, bakit hindi na lang ako sa kanya makikisabay at gigising ako ng alas 6? Sir, what other transport solutions are you posing or proposing right now? Nakakita tayo ng iba't ibang solutions right now, band-aid solutions. For example, Mayor Isko Moreno in the city of Manila has this 1,000 minimum take-home pay for jeepneys. He put aside a fund for that. Ano pa pong magagawa sa ngayon to help also consumers, and also what's the compromise between the commuter groups and the transport groups when it comes to the fare hikes? Kasi syempre, the transport groups are complaining, diba? They need higher fares just to cover their take-home pay, and then the commuters are complaining na hindi nila kayang bayaran tong fares. Yung pong kanina, no, before my turn, there was an economist that was stating this, na sabi, we must at least mabigyan natin ng mas maraming yung mga drivers, no. Yun ang ginawa ng Manila. Ang tawag po diyan is service contracting. It's not really new, no. Yung dating administrasyon nagkaroon ng service contracting yung panahon po ng pandemya. So, ano ibig sabihin nun? The government is paying para hindi na makabiyahe, no? Para bang binabayaran ng pamahalaan o sinasabi sila sa pamahalaan yung pasahe sa public transport, no? So, okay yan, maganda yan. Pero hanggang kailan? No? Hanggang kailan masusustain yan? Di ba? Baka hindi masustain yan. So, babalik tayo dun sa petition nila for provisional fare increase. So, ang sinabi naman ng ating mga public transport, if the excise tax and the VAT in petroleum products will be removed, then we will no longer need yun fair increase. Yun ang ano nila. That's interesting, yeah. Again, bahala po si Presidente dyan dahil meron na siyang powers, no? Binigyan na siya ng Kongreso, pinag-aaralan nila yan, no? Kung maaring ma-hold yan. Pero sa tingin po ng grupo namin, inevitable po yung pagtaas ng pasahe talaga. Okay. No? All right. It will come, sabi natin, we are just delaying the inevitable. Talagang dadating yun because hindi lang kasi yung gasolina ang titingnan natin. Spare parts, etc. Ang dami pong gastos ng public transport, hindi lang yung karga ng krudo. All right. So tighten our belts and of course try as much as possible to be practical. Sabi nyo nga po, without too much regulation from the government, it's just a matter of being prudent and trying out carpooling services kung pwede pa naman gawin. Why not? Diba? Maraming salamat po for your time and insights, Attorney Ariel Inton, founder of Lawyers for Commuter Safety and Protection. Good morning, sir.